Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagbago na ba ang isip mong bitawan ng asawa mo? Bakit? Dahil ba sa ginawa mo kagabi sa kanya, na pagkatapos mong gamitin, ay pinapirma ng annulment? Nakangising wika ni Xander, na nagpakunot sa noo ko. What do you mean? Wala akong ginawa sa kanya, Xander. Pagkabigay ko sa kanya ng annulment paper, siguradong pinirmahan na niya yun at umalis. Dahil alam kong matagal na niyang gustong umalis sa mansyon. Kaya nga sinama ko si May kagabi. Paliwanag ko. Pilit kong inalala ang nangyari kagabi. Sigurado ka? Tanong ni Xander na may ngisi sa labi. Oo naman. At sigurado kong si May ang kasama ko. Hindi ko lang matandaan dahil nakapatay ang ilaw. At maliit na lampshades lang naman ang nakabukas sa kwarto namin. Sobrang kalasingan ko na din. Jared, masyado kang naging malapit sa asawa mo. Kausap ko lang kanina si May. Sinabi niyang inahatid ka lang niya kagabi. Dahil ang asawa mo nagbukas ng pintuan ng mansyon. Ang ibig sabihin, hindi mo alam na si Venus ang nakasex mo kagabi? Napatayo ako sa upuan. Pilit na isinisiksik sa utak ko ang nangyari kagabi. Nalunod ako sa kalasingan. Ni hindi ko nagawang imulat ang mga mata ko habang nagtatali kami. Dahil sa init na aking nararamdaman. Ni hindi ko matandaan kung paano. Napasabunot ako sa aking sarili. Paano ko nagawang kalimutan ang nangyari kagabi? Paano? Matagal kong kinasabikan yun bago kami ikinasal. Bago ko nalaman ng tungkol kay Shalom, inamin kong nahulog na ako sa kanya. Basta ko na lang siyang iniwan dahil sa nakonsensya ko sa nangyari kay Shalom. Ito na ba yung sinasabi ni Shalom sa akin noon? Holy shit! Ang gago ko! Tinaob ko ang mesa na nasa harapan ko at nakakuha ito ng atensyon ng karamihan. Ngunit nakatingin lang sa akin si Xander. Don't worry, I will help you. Wika niya. Sabay tapik sa balikat ko. Basta bayaran mo ang lahat na nasira mo. Business is business, pare. Wala kaming sinasahing na sandali. Kaagad na pinagalaw ni Xander ang connection niya upang tulungan na hanapin si Venus. Ganun din ang ginawa ko. Bakit ka nandito? Kunot noong tanong sa akin ni Miguel. Sumugod ako sa opisina niya. Hindi ko inaasahan na nandun din si Louie. Nahanap ko na ba siya? Damn it! My wife! Venus! Singhal ko. Nakita ko ang pag-angat ng sulok ng labi ni Louie, kaya umigting ang pangako at sinamaan ko siya ng tingin. Tumayo siya at hinarap ako. Tama ba naririnig ko? Wife? Nang uuyam na tanong niya. Sagutin niyo na lang ang tanong ko. Sinabi na sa amin ni Xander ang lahat, Jared. Ikaw ang nagpaalis sa kanya, kaya kung mahanap man namin siya, hindi namin siya ibibigay sa iyo. Sabat naman ni Miguel. Lalo ko nakaramdam ng galit. Mabilis kong hinilang kwelyo ng suit niya. Nangako tayong irerespeto ang bawat isa. Alam ninyong mahalaga sa akin si Venus. Kaya pinagkatiwala ko siya sa inyo. Pero kapag nalaman kong tinatago niyo sa akin, kalimutan niyo ng kaibigan niyo ako. At babawiin ko siya sa inyo kahit ano pang maging kapalit. Pagkatapos kong sabihin yun, kaagad na rin ako lumabas ng opisina niya. Nagbabaka sakali ako makikita siya sa bawat kalsadang dinaraanan ko. Venus, what did I do to you? I'm sorry. I'm so sorry. Venus POV. Taimtim kong sinisinghot ang hangin ng Pilipinas. Masaya ako nakatungtong ulit ako ng airport ng Pilipinas. 1 taon na rin ang nakalipas. Kalalapag lang ng eroplano na sinakyan namin mula sa Korea. 1 linggo matapos akong iuwi ni Ma'am Blair sa mansyon nila, lumipad kaagad kami patungong Korea. Para sa skincare products na dinedevelop ng malaking kumpanya doon at eksklusibong nakapangalan sa Glamours Corporation, ang kumpanyang pagmamay-ari ng asawa ni Ma'am Blair, isang half Italian at half Filipino. Hindi ko alam kung paano ako nakaalis sa Pilipinas nang walang sapat na dokumento. Basta ang sabi sa akin ni Ma'am Blair, siya na raw ang gagawa ng paraan. Gamit ang pangalang Katrina Kekmanovic, ay nagawa kong makaalis ng bansa.
Ako ang nagsilbing sekretarya ni Ma'am Blair, tagasugot ng tawag at taga-check ng appointments niya. Naging mabuti sila sa akin kaya ginawa ko ang lahat para suklian yun. Sobra-sobrang tulong ang naibigay nilang mag-asawa sa akin. Mabait pa rin ang Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Palagi din ako nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na natanggap ko. Maliit man ito o maliit. Isa na ang Glamours Corporation sa pinakatanyag na skincare products sa Asia, maging sa ibang western country, at marami ding tumatangkilik dito ng mga sikat na artista, modelo at iba pang kilalang personalidad. Pinasubok pa sa akin ni Ma'am Blair mga yun. Hindi nakakapagtaka na mamahalin talaga ang produkto ng Glamour dahil epektibo ito kahit ano pang skin types. Napansin ko din ang pagbabago sa balat ko. Sabi ni Ma'am Blair, pwede na rin daw akong gawing ambassador ng naturang produkto. Pero nginitian ko lang siya sa papuring iyon dahil alam kong wala pa ako sa kalingkingan ng mga endorsers nila. Mom, bakit kailangan nating umuwi ka agad? Hindi ko man lang na-enjoy ang paggagala sa Busan. Akala ko pa naman magiging bakasyon natin yun. Reklamo ni Angel. Siya nag-iisang anak ni Ma'am Blair at Sir Arnold. 5 taon ang agwat ng edad niya sa akin at napakaganda din niya. Pero mas kamukha niya si Sir Arnold. Sa unang tingin nga hindi mo aakalain na may lahi siyang Pinay dahil mukha talaga siyang Italyana. Napakakinis din ang kanyang balat. Isa din kasi siya sa mga modelong nag-e-endorso ng produkto ng Glamour. Angel, pwede ka naman bumalik doon anytime, anak. Kung gusto mo, isama mo pa si Katarina. Puro trabaho kasing inaatupag niya nung umalis tayo, kaya siguradong hindi niya rin na-enjoy ang winter season doon. Nakangiting paliwanag ni Ma'am Blair. Simula nang dumating kami sa Korea, Katarina na talaga ang tawag niya sa akin. Kaya medyo nasasanay na rin ako sa kanya. By the way, Mom, nandito na tayo sa Pilipinas. Why are you still calling her Katarina? Nagtatakang tanong nito. Kinuwento ko kasi sa kanya nangyari sa akin na lumaki ako sa bahay ampunan at inampo ng isang mayamang pamilya. Naikwento ko din ang pagpapakasal ko kay Jared Velmon kaya alam lahat ni Ma'am Blair ang past na nangyari sa akin. Because I want her to start a new life with us. Kapag bitbit niya pa rin ang pangalang yun, maaalala lang niya ang masasakit na nangyari sa kanya. Napatingin ako kay Ma'am Blair. Medyo hindi ko kasi nauunawaan ang sinasabi niya. You mean, hindi na siya si Ate Venus Velmon? Kunot noong tanong ni Angel. Yes, she's now Katarina Kekmanovic. Gagawin kong legal ang pangalan niya dito. Para hindi na tayo mahirapan ulit kung pupunta tayo ng ibang bansa. Gusto kong makalimutan na niya ang lahat ng masasakit na nangyari sa kanya sa nakaraan. Sa loob ng 1 taon na pananatili namin sa ibang bansa, ginugol ko ang lahat ng oras ko sa trabaho. Tama si Ma'am Blair, dapat sapat na ang 1 taon para makalimutan mo ang mga masasakit na alaala. Pero may bahagi pa rin ng puso ko na itinabi ko para sa kanya. Siguro in time, kusa na lang din mawawala yun. Sana nga. Wala akong balita kung ano na nangyari sa kanya. Pero sa ngayon, isa lang ang gusto kong mangyari. Ang suklian ng kabutihan ang pinakita nilang pagmamahal sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para sa tiwala nila. Kumain muna tayo. Namiss ko ng pagkain Pinoy. Wika naman ni Ma'am Blair. Pagkagaling namin ng airport ay may nadaanan kaming malaking restaurant na purong Pinoy ang menu. Kahit na napakayaman nila, hindi pa rin maialis sa kanila ang kumain sa Pinoy dishes. Kahit ako ganun din. Iba pa rin talaga pag pagkain Pinoy nakahain. Mas napapadami ka ng kain. Mabuti na lamang hindi naman ako tabain. Napansin ko din na bukod sa kuminis ang balat ko, nagkaroon na rin ako ng laman. Malaki na rin ang pinagbago ko sa pananamit dahil tinulungan ako ni Angel na baguhin yun. Mula sa pagiging manang at simple, ngayon hapit na mga dress na ang sinusuot ko. Bukod doon, kaya ko na rin magsuot ng high heels. Sabi sa akin ni Angel, a good shoes takes you na good places. Pagpasok namin sa restaurant, umorder ka agad si Ma'am ng pork adobo, sinigang at liempo. Tinanong pa niya nga ako kung anong gusto kong dessert. Pero si Angel ang sumagot at halo-halo na pili namin dalawa. Wala pang 10 minuto, dumating na kaagad ang order namin. Hindi namin kasama si Sir Arnold dahil nauna na itong umuwi ng Pinas. Nasa Glamour Corporation siya at inaantay ang pagdating namin. Ang sarap talaga. Nangangasim na wika ni Angel.
Para pa rin siyang bata sa edad niyang 16. Dalagan-dalaga na siya kung kumilos. Lalo na pagdating sa trabaho. Homeschooling lang siya dahil ayaw niya makisalamuha sa maraming tao. Mas gusto niya pang tulungan si Ma'am Blair at Sir sa negosyo, kaya pinag-aaralan din niya kung paano patakbihin niyon. Namiss mo din ba ang pagkain Pinoy, Katarina? Nakangiting tanong ni Ma'am. Opo, Ma'am. Tita Blair po pala. Nahihiyang pagtatama ko. Simula nung umuwi ako sa kanila, lagi niyang sinasabi sa akin na tita na lamang ang itawag ko sa kanya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nasasanay dahil nahihiya pa rin ako. At isa pa, mataas ang respeto ko sa kanilang pamilya. Ate Katarina, huwag kang mahiya. Simula nung inampon ka ni Mommy, naging palagay na ang loob namin sa'yo. Siguro kung makikita ka ng dati mong asawa, hindi ka na niya makikilala pa, saad niya. Alam ni Angel na nagkaroon ako ng asawa at kung paano natapos ang relasyon namin dalawa. Pero tanging si Tita Blair lang ang nakakaalam na isang sikat na business tycoon na si Jared Villamon ang naging asawa ko. Mabuti na lamang at hindi na niya ako kinukulit pa tungkol doon. Kasi ayoko rin naman pag-usapan pa ang bagay na yun. Unti-unti na ako nakaka-move on at inaayos ang buhay ko, pati na rin ang puso ko. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam muna akong pupunta sa banyo. Mahaba pa rin kasi ang biyahe namin pauwi. Nauna na rin sila sa kotse at hihintay na lang daw nila ako doon. Pagkalabas ko ng banyo, nagulat ako dahil sa mainit na braso na humawak sa akin mula sa likuran. Venus? Kunot noon na tanong niya sa akin, na ikinaputla ko pero nilakasan ko ang loob ko na hindi niya napapansin ang pagbabago ng itsura ko. Sa dinami-dami ba naman ang pwedeng makita? Bakit si Prince pa? I'm sorry, I'm not Venus, sambit ko. Niluwagan niya ang hawak niya sa braso ko, kaya nagawa kong hilahin iyon. Mabilis ko siyang tinalikuran at lumabas na rin ako ng restaurant. Maliit talaga ang mundo. Naniwala kaya siyang hindi ako si Venus? Pagkarating namin sa malaking bahay ni Tita Blair, dumiretso na ako sa aking kwarto. Napagod kasi ako sa mahabang biyahe. Inayos ko ang lahat ng gamit pagkatapos ay naligo muna ako bago magpahinga. Habang nakahiga ako, naalala ko na naman ang nangyari kanina. Hindi ka marunong magsinungaling, Venus. Saka isang beses lang kami nakita ni Prince, kaya malabong makilala niya ako. Hindi ko alam kung bakit nag-aalala ako, gayong hiwalay na naman kaming dalawa ni Jared. At sigurado naman ako na nakalimutan na rin ako ni Jared. Pero sa uri ng tingin niya sa akin, parang may gusto siyang sabihin. So sobrang pagod ko, hinila na rin ako ng antok. Kinabukasan, 6:00 pa lamang ng umaga gising na ako. Tumuloy ako sa gym na nasa loob ng bahay upang magpapawis. Pagkatapos ng 1 oras, nagpahinga muna ako habang tinatanaw ang magandang tanawin sa veranda. Malawak ang lupa na kinatatayo ng bahay ni na Tita Blair. Siguro nasa 600 square meter ang lawak ng buong bahay, kasama na hanggang gate. Papasok sana ako sa loob nang matanaw ko ang isang itim na sasakyan sa labas ng malaking gate. May nakita din ako na isang lalaking nakasombrero at nakashades na nakasandal doon. Bigla na naman akong inatake ng kaba. Dulo na kasi ng bahaging itong subdivision, kaya imposible na itatambay sa labas ng bahay nila Tita Blair. At mas kahinahinala pa dito, ay ang pakiramdam ko na nasa akin ang tingin niya dahil hindi siya gumagalaw mula sa kinatatayuan niya. Bigla akong kinalibutan, kaya kaagad akong pumasok sa pinto. Mahigpit ang security ng bahay ni Tita Blair, kaya kampante pa rin ako. Palagi din kaming may driver at bodyguard, kaya kahit saan kami pumunta, safe naman siguro kami. Pinasya kong maligo na rin pagkatapos bumaba na ako ng kusina. Naabutan ko nagbabasa si Tito ng newspaper, samantalang si Tita Blair naghahanda ng almusal. May mga kasambahay naman sila pero mas gusto ni Tita na siya nag-aasikaso sa mag-ama niya kapag nasa bahay. Napakaswerte ni Tito at ni Angel sa kanya. Bukod sa napakabait niya sa akin, mabuting ina at asawa rin ito. Hindi ko tuloy maiwasan ng mainggit kung ano kaya ang pakiramdam ng may pamilya. Good morning po, nakangiti kong bati sa kanila. Tumangulang si Tito at ngumiti naman si Angel. Nakatulog ka ba na maayos? Tanong ni Tita. Opo, Tita. May ipapagawa po ba kayo? Umupo ako sa harapan at kumuha ng pancake. Ate, naalala mo ba yung sinabi ni Mommy
Nagagawin kang brand model ng glamour whitening skincare products. Nakangiting tanong ni Angel. Ha? Oo, pero napag-usapan na namin yun ni tita. Hindi naman ako pumayag na tanggihan mo yun, Katerina. Saad ni tita na ikinagulat ko. Ibig pong sabihin, nakapag-desisyon na po kayo na akong kukunin nyo? Di makapaniwalang tanong niya. Bumaling naman si Angel sa akin. Why not? Wala pa kaming nagiging modelo na kasing ganda mo at sexy mo, ate. Kung pwede nga lang ako, kaso ayaw naman ni Dad na magsuot ako ng revealing outfit sa photoshoots. Kapag nasa tamang edad na lang raw ako, kaya tamang pang mild whitening face cream lang ang beauty ko. Nakangusong sabi ni Angel. Natatawa naman si tita, nakatingin sa kanya. Ano pong ibig sabihin ni Angel na revealing outfit? Saka marami naman pong modelo at magandang artista na pwedeng maging endorser ng Empress. Wika ako. We want fresh face, Katerina. And besides, you're perfect for the products. Bukod dun, ginagamit mo din yun. Kaya siguradong maraming tatangkilik sa Empress Skincare ng Glamour. Seryosong saad ni Tito. Kapag siya nagsabi parang wala na akong magagawa pa kundi sundin yun. Dahil matagal na rin naman akong kinukumbinsi ni Tita Blair. Castle ang magiging tema ng photoshoots. At pinaghahandaan talaga ng Glamour ang pagla-launch ng Empress. Kaya sana paghandaan mo din na magiging outfit mo sa araw na yon. Dagdag naman ni tita, Don't worry, mami. Ako nang bahala kay ate Katarina. Nakangiting wika ni Angel. 1 linggo lang ang lumipas, nakahanap na kami ng perfect location. At sa Batanes yan. Sa Batanes gaganapin ang photoshoots. Maayos din ang setting ng lugar. Pinaghalong Greek and royal touch ang naging theme. Kaya lalo akong kinabahan kung kakayanin ko bang panindigan ang maging modelo ng Glamour. Bukod sa magaganda at kulay berdeng bundok, nasa harap pa rin kami ng kulay asul na dagat. Masarap din ang simoy ng hangin sa buong paligid. Kaya bukod sa nakaka-relax na ambience, hindi ko maiwasan ng mamangha. Kung binigyan lang din sana ng halaga ang natural na ganda ng tanawin sa Pilipinas, siguro mas marami pang makikitang kulay berdeng bundok at malinis na ilog at dagat ang Pilipinas. Halatang pinagtrabahuhan talaga ng staff ang gagawing photoshoots na to. Ako lang ata ang hindi pa rin handa. 3 araw rin ako sinanay na mag-project sa harapan ng camera. Pero mas nakakakaba pala pag actual na. Huwag kang kabahan ate. Just look at the camera and feel it. Kung gaano kakaganda, pati na rin ang katawan mo. Wika pa ni Angel. Suot ko ang mamahaling kulay pulang elastic satin dress na expose ang balikat, tiyan at hita tuwing lumalakad ako. Okay, are you ready, Katarina? Tanong ng photographer. Yes, nakangiting sagot ko. Pero kinakabahan pa rin ako. 5 minuto din ata ang inabot bago siya na-satisfy sa pose ko. Nakatulong din ang banayad na hangin sa suot ko, kaya naging mas maganda ang kinalabasan ng lahat ng larawan. Bukod doon, kinuhanan din nila ako ng video kung saan naglalakad ako sa gilid ng bundok, overlooking ang asul na dagat bilang background at piti na rin ang mataas na bato kung saan humahampas ang malakas na alon. Suot ko ang kulay pulang damit na mahaba ang laylayan sa likuran. Halos kalahati ng katawan ko ang na-expose. Tanging dibdib pababa ang natatakpan. Yun daw kasi ang nilalagay nila sa mga advertising online, pati na rin sa international television. Kaya mas pinaganda din nila ang makeup ko. Parang naging modern royal empress ang naging itsura ko dahil na rin sa pangalan ng brand na pinoportray ko. Siguradong 3 araw mula ngayon, kakalat na ang mga larawan ko online bago magkaroon ng launching event ng Empress brand sa Glamours Corporation.